Isang disabled guard ang tumawag sa kanyang kaibigan. "Hey Jackson, ikaw ba yan?" Hindi inaasahan ng kanyang sekretarya ang mangyayari at biglang sinampal niya siya. "Paano mo nagawang tawagin ang boss sa pangalan niya?" Galit na tanong ng sekretarya. Ngunit nanatiling kalmado ang guard. "Bakit mo ako sinaktan? Siya ay kaibigan ko nung bata pa kami." Lumiko siya sa lalaki. "Brother, ang tagal nating hindi nagkita." Namangha ang sekretarya. "Boss, kilala mo ba talaga siya?" Ngumiti ang lalaki. "Max, ikaw ba yan? Palagi kang top sa school. Paano ka napunta sa ganitong hirap?" "Ako'y accountant noon, pero pagkaka-aksidente ko, pinaalis ako sa kumpanya. Ngayon gumagawa ako ng maliliit na trabaho para suportahan ang pamilya ko. Kalimutan mo na ako, brother. Ikaw, kamusta ka na?" Pumagit na ang sekretarya. "Ipakita mo ang respeto. Siya ang boss." Ngumiti ang guard. "Talaga? Naging boss ka na. Natutuwa ako para sa'yo." Ngunit kinailangan ng lalaki na umalis. "May meeting ako. Pag-uusapan natin ulit ito," sabi niya habang kasama ang sekretarya. Kinabukasan, "Sabi mo, boss, guard lang siya. Tatawa ang mga tao. Patalsikin mo na siya." Mungkahi ng sekretarya. Tumango ang lalaki. "Tawagin mo siya." Pumasok ang guard at sinabi ng sekretarya, "Ikaw ay fired na." Nagmakaawa ang guard. "Brother, disabled man ako, pero kaya kong magtrabaho. Ito ang kabuhayan ng pamilya ko." Tumigil ang lalaki sa seryosong tingin. "Kung mananatili ka bilang guard, pagtatawanan ka lang ng tao. Kailangan mong umalis." Broken ang puso ng guard. "Naiintindihan ko, para sa reputasyon mo, aalis ako." Ngunit biglang tumigil ang lalaki. "Hindi, brother. Ang ibig kong sabihin, iwan mo ang guard post. Simula ngayon, ikaw na ang accountant ng kumpanya." Nagulat ang sekretarya. "Hindi mo pwede gawin yung boss." Tumahimik at malinaw ang sagot ng boss. "Ako ang boss, kaibigan ko siya. Magpasalamat ka na hindi kita pinaalis. Ipakita mo na sa kanya ang bagong opisina niya." Puno ng luha ang mga mata ng guard. "Salamat, brother. Huwag kayong manghusga ayon sa panlabas na anyo, kundi maghusga kayo ng may katarungan." John chapter 7 verse 24. Minsan sa buhay, nakikita natin ang tao sa kanilang kasalukuyang kalagayan, mahirap, disabled o tila walang pag-asa. Ngunit ang tunay na pagkakaibigan at kabutihan ay hindi nakikita sa estado ng tao kundi sa puso. Huwag husgahan ang iba sa panlabas na anyo o sa kung ano ang narating nila ngayon dahil maaring sila ang taong magdadala ng pinakamalaking pagbabago sa buhay mo. Kung na-inspire ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa mga kaibigan at mag-iwan ng comment sa baba. Maraming salamat sa panonood. Naway nagsilbing inspirasyon ang kwento ngayon. Hanggang sa muli, to God be the glory.